Ibabahagi ko sa inyo ang isang bagay na hindi ko inakala na pag-uusapan ko ng publiko. Ang pangalan ko ay Wendy, 34 na taong gulang ako. At ang sasabihin ko sa inyo ay nangyari sa akin talaga. 3 taon na ang nakararaan. Namatay ako at sa mga sandaling iyon, ipinakita sa akin ni Jesus ang 6 na bagay na ninanakaw ng mga demonyo mula sa mga mananampalataya na nahihirapan sa masturbation. At ang ipinakita niya sa akin ay sobrang nakakagulat na nang bumalik ako, alam kong kailangan kong ibahagi ang babalang ito. Magsisimula ako sa simula at ipinapangako ko sa iyo, hahamon nito ang lahat ng akala mong alam mo tungkol sa nakatagong pakikibaka na ito. Isang karaniwang Martes ng hapon noong Marso 2022, nasa bahay ako mag-isa sa apartment ko sa Nashville, Tennessee. Kristiyano na ako ng mga 8 taon noon, aktibo sa simbahan, ngunit may lihim ako. Nahirapan ako sa masturbation mula pagkabata pa. At sa kabila ng pagiging manligtas, sa kabila ng pagdarasal tungkol dito ng daan-daang beses, sa kabila ng paulit-ulit na pag-ako sa Diyos na titigil ako, patuloy akong bumabalik dito. Noong hapon na iyon, nagbigay ako muli sa tukso. Umuupo ako sa sofa pagkatapos. Ramdam ang pamilyar na alon ng pagkakasala at kahihiyan nang biglang nakaramdam ako ng matinding sakit sa dibdib. Hindi tulad ng atake sa puso, iba ang pakiramdam. Para bang may humihigpit sa akin mula sa loob. Hindi ako makahinga. Sinubukan kong tumayo pero bumagsak ako sa sahig. Sa loob ng ilang segundo, nagdilim ang lahat. Natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa isang lugar na hindi ko lubos mailarawan. Hindi ito madilim pero hindi rin sadyang maliwanag. At doon ko siya nakita. Si Jesus. Alam ko agad na siya iyon. May napakalakas na presensya ng pag-ibig at kasabay nito ang kabanalan. Ang uri ng kabanalan na nagpaparamdam sa iyo ng bawat kasalanang nagawa mo. Hindi siya nagbati. Strong. Hindi niya tinanong kung kamusta ako. Tumingin lang siya sa akin gamit ang mga matang nakakakita ng lahat. Bawat lihim, bawat nakatagong sandali, bawat oras na akala ko walang nakakakita. At pagkatapos nagsalita siya, Wendy, kailangan kitang ipakita ng isang bagay. Isang bagay na hindi nauunawaan ng aking mga tao. Isang bagay na itinatago ng kaaway mula sa kanila. Strong, bago pa ako makasagot, bigla akong nakakita sa espiritual na kaharian. At ang nakita ko ay ikinatatakot sa akin. Sinimulang ipaliwanag ni Jesus sa akin na ang masturbation ay hindi lamang pisikal na gawain. Sa bawat beses na may naguhubog sa sarili, may nangyayaring palitan sa espiritual na kaharian. Sinasabing ninanakaw ng mga demonyo ang mga bagay mula sa iyo. At karamihan sa mga Kristiyano ay walang ideya na nangyayari ito. Ipinakita niya sa akin ang 6 na partikular na bagay na ninanakaw ng mga demonyo. At ibabahagi ko lahat ng iyon sa inyo dahil sinabi sa akin ni Jesus na kailangang kumalat ang mensaheng ito. Ang unang ipinakita sa akin ni Jesus ay tungkol sa espiritual na apoy. Sinabi niya, Wendy, nakikita mo ba yon? At tumingin ako at nakita ko ang sarili ko. Ngunit para bang pinapanood ko ang aking buhay mula sa labas ng aking katawan. Nakita ko ang mga sandali na ako'y nananalangin. Kapag sumasamba, kapag ramdam ko ang matinding presensya ng Diyos. At may apoy na nakapalibot sa akin. Ang ningning na ito, ang pagpapahid. Ngunit nakita ko rin ang mga pagkakataong ako'y naghuhubog sa sarili. At sa bawat pagkakataon, pinanood ko habang dumarating ang kadiliman at literal na sinisipsip ang apoy na yon. Para bang pinaplasang ng isang tao ang plug at lahat ng tubig ay dumadaloy palabas. Umalis ang pagpapahid. Ipinaliwanag ito sa akin ni Jesus ng ganito. Sinabi niya ang tawag at pagpapahid na inilalagay niya sa buhay ng isang tao ay napakadelikado na hindi ito maaaring makalapit sa anumang nakapipinsala nito.
Sinabi niya, kahit gaano pa ka-espiritual o pinagpapala ang isang tao, ang pagnanasa at masturbation agad na magpapawala ng pagpapahid mula sa kanila. Sinabi niya sa akin na ito ang nangyayari sa napakaraming tao niya. Naghuhubog sila pagkatapos nadarama nila ang pagkakasala at humihingi ng kapatawaran at oo, pinapatawad sila ng Diyos dahil ipinangako niyang magpapatawan. Ngunit ang pagbabalik sa parehong antas ng pagpapahid ay tumatagal ng napakatagal. Minsan taon, sinabi sa akin ni Jesus, mas malaki ang tawag na ibinibigay ko sa buhay ng isang tao. Mas dapat silang mag-ingat sa ilang mga bagay. Alam ito ng kaaway. Kaya ano ang ginagawa niya? Ipinakilala niya ang mga gawi tulad ng pag-masturbate ng maaga. Minsan kapag ang mga tao ay mga bata o kabataan, ang mga espiritong ito ng pagnanasa ay kasama nila buong buhay nila. At tuwing gusto kong gamitin ang taong iyon ng makapangyarihan, pinapatay ng mga espiritong iyon ang aking apoy sa kanila. Sila ay lumalaban at nililimitahan kung gaano kalayo ang mapupunta ng taong iyon. Pagkatapos ipinakita sa akin ni Jesus ang isang pananaw, nakita ko ang isang mataas na pari na nakatayo sa harap ng isang anghel. At si Satanas ay nakatayo mismo sa tabi niya upang labanan siya. Sinabi ni Jesus ito ay mula sa Zacarias Kabanata 3, Talata 1. Alam mo ba kung bakit nagawang labanan siya ni Satanas? Yumuko ako ng ulo. Nagpatuloy si Jesus. Dahil si Josue ay nakabihis ng maruruming kasuotan. Ang sexual na kasalanan ay nagpaparumi ng iyong mga kasuotan sa espiritual na kaharian. At ito ang dahilan kung bakit marami sa aking mga pinahiran ay hindi makadaloy ng makapangyarihan sa aking presensya. Ang kanilang mga kasuotan ay nadumisan. Ipinaliwanag niya na kapag natuklasan ng dyablo na may malaki ang tawag sa isang tao, isa sa kanyang mga unang estratehiya ay ipakilala ang masturbation at sexual na imoralidad sa kanilang buhay. Dahil alam niya na tuwing ibubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa kanila, dudurugin iyon ng masturbation. Patuloy silang magsisisi ng paulit-ulit. Ngunit hindi kailanmang ganap na magagamit sa paraang nais. Gamitin sila ng Diyos. Tumingin sa akin si Jesus ng napakatindi at sinabi, may mga tiyak na dimensyon ng aking kapangyarihan na maipagkakatiwala ko lamang sa mga taong umiwas sa sexual. Nakasalanan kung patuloy kong ibubuhos ang aking kapangyarihan sa isang taong nasa sexual na kasalanan. Ang kasalanang iyon ay kukontamina sa pagpahid at magdudulot ng kabaligtarang resulta. Strong. Kukontamina rin ito ang mga taong nasa ilalim nila. Ipinakita niya sa akin ang kasulatan. Hosea 4 talata 9 na nagsasabing ang mga tao ay magiging tulad ng pari. Isayahas bantay 4 talata 2 na nagsasabing gaya ng sa mga tao gayon din sa pari. Nilalason ng sexual na kasalanan ang pagpahid. Strong. Hindi mo maaaring palayain ang mga tao mula sa pagkaalipin kapag ikaw mismo ay alipin ng parehong bagay. Pinanggit niya sa akin ang 2 Pedro 2 talata 19. Habang ipinapangako nila sa kanila ang kalayaan, sila mismo ay mga alipin ng pagkabulok. Sapagkat kung kanino ang isang tao ay natalo, siya rin ay dinala sa pagkaalipin. Sinabi sa akin ni Jesus na kung ang isang tao ay tinawag ng Diyos upang magpalaya ng iba. Strong. Hindi nila maaaring palayain ang mga tao mula sa parehong bagay na kanilang kinapapalooban. Sinabi niya, kung ikaw ay nahihirapan sa masturbation at lihim na kasalanan, bihira ang daloy ng aking kapangyarihan sa iyo. Binaliktanaw niya sa akin ang 2 Timoteo, talata 2:2. Strong. Kung paano sa isang malaking bahay may mga sisidlan ng ginto at pilak, pero mayroon ding mga sisidlan ng kahoy at lupa. Ang ilan para sa karangalan at ang ilan para sa kahihiyan. At kung ang isang tao ay nagpapaninga sa sarili mula sa mga bagay na ito,
Siya ay magiging sisidlan ng karangalan, binalaan at inihanda para sa paggamit ng Panginoon. Umiiyak ako sa puntong ito dahil napagtanto ko kung gaano kalaki ang aking nawala. Ilang beses gustong gamitin ako ng Diyos ng makapangyarihan. Ngunit hindi nagawa dahil palagi akong bumabalik sa kasalanang ito. Ngunit hindi pa tapos si Jesus. Sinabi niya, may higit pa kang kailangang makita. Ang ikalawang ipinakita niya sa akin ay tungkol sa kayamanan at karangalan. Nagulat ako dito dahil hindi ko kailanmang iniiugnay ang masturbation sa pananalapi. Ngunit ipinaliwanag ito ni Jesus ng malinaw. Sinabi niya ang bawat kayamanan na mayroon ka. Sa pisikal ay pagpapakita ng kung ano ang mayroon ka sa espiritual. Tuwing ang isang tao ay nagmamasturbate, bumubukas sila ng isang espiritual na portal kung saan nakakakuha ang mga demonyo ng legal na karapatan upang manghimasok sa kanilang kayamanan at kapalaran. Ipinakita niya sa akin ang Kawikaan 5, talata 8 hanggang 100. Sabi niya, basahin mo ito ng mabuti. Wendy, sinasabi rito, ilayo mo ang iyong landas mula sa kanya at huwag lumapit sa pintuan ng kanyang bahay upang hindi mo ialay ang iyong dangal sa iba at ang iyong mga taon sa mga malupit, upang hindi mapuno ng mga dayuhan ang iyong kayamanan at ang iyong mga pagsisikap ay mapa sa kanila. Ipinaliwanag ni Jesus na ang salitang Hebreyo para sa kayamanan doon ay han, na nangangahulugang hindi lamang pera, kundi kabuuan, kasapatan at kasaganaan. Sinabi niya, pagkatapos ipinakita niya sa akin ang isa pang kasulatan, Kawikaan 6, talata 20 hanggang 20. Sabi ni Jesus, ito ay gumagana maging sa pisikal na pakikiapid o sa mental na larangan ng masturbation. Ang mahalagang buhay ay tumutukoy sa semilya dahil naglalaman ito ng buhay. Ang prinsipyong ito ay espiritual. Ipinakuta niya sa akin si Haring Solomon. Sabi ni Jesus, si Solomon ang pinakamayayamang tao na nabuhay. Ngunit tingnan ang isang mga hari 11 talata 1 hanggang 4. Nihila ang kanyang puso palayo sa Diyos dahil sa kasalanang sexual. At ano? Ang nangyari? Ang kaharian ay kinuha mula sa kanyang lahi. Umiiral ang pattern na ito ng paulit-ulit sa buong kasulatan. Umiiral ang karumaldumal sa sexual na paraan ay nauuna sa pagkawala ng pinansyal at material. Umiiral ang pattern na ito ng paulit-ulit sa buong kasulatan. Ang kaharian ay kinuha mula sa kanyang lahi. Sa kabila ng kanilang pagbibigay at katapatan, sabi niya, hindi nila napapansin na ang masturbation ay lumikha ng isang nakatagong tagas sa kanilang pinansyal na kamalig. Sabi niya, ang mga demonyong itinalaga sa karumaldumal na sexual ay partikular na tumututok sa paglilipat ng kayamanan. Sabi niya, nililihis nila ang mga biyayang inilabas ko na sa espiritual na kaharian. Pagkatapos pinag-usapan niya ang dangal. Sabi niya, ang iyong dangal, ang iyong reputasyon, ang iyong impluensya, ang paggalang na hinahawakan ng iba para sa iyo. Ito rin ay sistematikong sinisira ng masturbation. Kaya maraming nahihirapan sa kasalanang ito ang natatagpuan na hindi nila maintindihan na hindi sila napapansin para sa mga promosyon o oportunidad sa pamumuno sa kabila ng pagiging kwalipikado. May espiritual na pagsira na nagaganap na nagkakaroon ng buma sa natural na kaharian. Labis akong nadurog. Dahil naunawaan ko na ipinaliliwanag nito ang napakarami tungkol sa aking sariling buhay. Ang mga pinansyal na paghihirap. Ang mga nawalang pagkakataon. Ang pakiramdam na hindi napapansin. Lahat iyon ay konektado sa lihim na kasalanang ito. Pagkatapos, ipinakita sa akin ni Jesus ang ikatlong bagay, mga espiritual na kalaob. Sabi niya, bawat mananampalataya ay binigyan ng mga espiritual na kalaob mula sa akin. Ang mga kalaob na ito ay dapat gumana sa kanilang pinakamainam na kapasidad. Ngunit ang masturbation
ay malaki ang nagpapahina sa kanilang bisa at operasyon. Gumamit si Jesus ng propesiya bilang, halimbawa, ang kaloob na ito ay pangaganging tumatalakay sa espiritual na paningin at pag-unawa. Naalala mo ba ang Mateo 6, talata 20 na? Tumango ako. Ang ilaw ng katawan ay ang mata. Kung kaya't ang iyong mata ay mabuti, ang buong iyong katawan ay mapupuno ng ilaw. Ang iyong mata ay masama, ang buong iyong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Nagiging malabo ang iyong espiritual na paningin. Maraming Kristiyano ang nagtataka kung bakit hindi nila ako maririnig ng malinaw o makatanggap ng mga propetikong pananaw sa kabila ng pagnanais sa mga kaloob na ito. Ang nakatagong salarin ay ang karumaldumal na sekswal na nakasira sa kanilang mga espiritual na pandama. Sinabi niya sa akin na minsan, ang isang taong may kaloob ay maaari pa ring gamitin ang kanilang mga kaloob, ngunit hindi gagana ng tama ang kanilang mga kaloob. Patuloy silang magtatagumpay o patuloy na magkakamali. Sabi niya, kung mayroon kang kaloob na propetiko, maaaring matuklasan mong hindi mo na nai-interpret ng tama ang iyong mga pangitain. O kapag nagbigay ka ng propesya, kabaligtaran ang mangyayari. Ito ay resulta ng pagsasama ng iyong mga kaloob at kasalanan. Ipinakita sa akin ni Jesus si Haring David. Sabi niya, sagana ang kaloob ni David sa propesya. Pagkatapos ng kanyang kasalanan kay Bathsheba, hindi siya nagpropesiya hanggang matapos ang kanyang malalim na pagsisisi sa awit 51. Tingnan ang kanyang ipinanalangin. Gumawa ka sa akin ng malinis na puso, O Diyos. At panibaguhin mo ang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong itaboy mula sa iyong harapan. At huwag mo alisin ang iyong banal na espiritu mula sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan at panatilihin mo ako sa pamamagitan ng iyong malayang espiritu. Sinabi ni Jesus na naunawaan ni David ang kaugnayan sa pagitan ng sekswal na kadalisayan at ng paggana ng mga espiritual na kaloob. Alam niya na ang kanyang kaloob na propetiko ay naapektuhan ng kanyang sekswal na kasalanan. Nagsumikap siya ng taimpim na maibalik ito. Pagkatapos kinutip niya sa akin, unang Korinto 6 talata 18 at 19. Iwasan ninyo ang pakikiapid. Ang bawat kasalanang ginagawa ng tao ay labas sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo na kaloob ng Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Ipinaliwanag ni Jesus ang salitang templo doon ay naos sa Griego. Kumutukoy ito sa panloob na pinakamahalagang santuaryo kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. Ang sekswal na kasalanan ay natatanging nadudumi sa templing ito. Nagiging hadlang ito sa paggana ng mga espiritual na kaloob na nagmumula sa aking presensya sa inyong kalooban. Sinabi niya, kung mayroon kang kaloob ng pagkilala, pamamasturbate ay magpapapatamlay nito. Kung mayroon kang kaloob ng pananampalataya, pamamasturbate ay magpapahina nito. Kung mayroon kang kaloob ng pagpapagaling, pamamasturbate ay hahadlang sa daloy nito. Ito ay dahil ang lahat ng espiritual na kaloob ay gumagana sa pamamagitan ng sisidlan na dapat maisantuaryo para magamit ng Panginoon. Naramdaman ko ang matinding paghatol ng budhi dahil mayroon akong mga kaloob na ito. At napansin kong humihina ang mga ito. Ngunit hindi ko inintindihan kung bakit. Ngayon ipinapakita sa akin ni Jesus kung bakit eksakto. Ang ikaapat na bagay na ipinakita sa akin ni Jesus ay tungkol sa sigla at motibasyon, parehong espiritual at likas. Sinabi niya, ang pagnanakaw na ito ay nagpapakita bilang malaganap na kakulangan ng enerhiya, sigla at pagmamahal para sa buhay at mga layunin ng Diyos. Ipinakita sa akin ni Jesus ang Kawikaan talata 3. Huwag mong ibigay ang iyong lakas sa mga babae, ni ang iyong mga paraan sa mga gumagawang sumira sa mga hari.
Sinabi niya, ipinahayag nito na ang sexual na karumihan ay nag-aagaw ng maraming anyo ng lakas mula sa iyong buhay. Pagkatapos mag-masturbate, karamihan sa mga tao ay nakararanas ng malinaw na kakulangan ng motibasyon, enerhiya at sigla. Ito ay hindi lamang pisikal o psikolohikal. Ito ay isang espiritual na pagsipsip ng kaloob na sigla mula sa Diyos. Strong ang mga demonyong itinalaga sa sexual na karumihan ay partikular na tinatarget ang motibasyon dahil nauunawaan nila na kapag wala ito, ang iyong banal na layunin ay nananatiling hindi natutupad. Strong, ipinaliwanag ni Jesus na mayroong sangkap na siyentipiko. Ang sexual na pagpapalaya ay nagpapagana ng mga neurochemical tulad ng dopamine, oxytocin at prolactin. Kapag ang mga kemikal na rito ay paulit-ulit na naiaktiba sa pamamagitan ng pamamasturbate, sa halip na sa loob ng disenyo ng Diyos na kasal, nilikha nila ang mga landas ng nerbiyos na humahantong sa pagka-adik at pagbawas ng motibasyon para sa ibang gawain. Ngunit sinabi niya na ang prinsipyong espiritual ay mas malalim. Sinabi niya nung lilikha ko ang mga tao, hinihit-hit ko ang aking nagbibigay buhay na espiritu sa kanila. Ang ruwak o hiningang ito ay nagdadala ng banal na enerhiya at layunin. Strong, ang sexual na pagpapahayag ay idinisenyo upang magbigay buhay sa loob ng tipan ng kasal. Kapag maling ginamit at sa pamamasturbat, ito ay nagiging sumisipsip ng buhay sa halip. Sinabi sa akin ni Jesus na ang pagkakasala at kahihiyan na nararamdaman pagkatapos magmasturbat ay hindi lamang emosyonal na tugon. Sinabi niya, sila ay mga espiritual na palatandaan ng pag-agos ng lakas buhay mula sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit nanalangin si David sa awit 51 talata 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Kinikilala niya na ang sexual na kasalanan ay nagnakaw ng kanyang espiritual na sigla at kagalakan. Sinabi niya, maraming mga Kristiyano ang natatagpuan ang kanilang sarili sa isang siklo ng pagtatakda ng mga espiritual na layunin. Strong, pagbagsak sa pamamasturbat, pagkakawala ng motibasyon, at pagkatapos ay pagsisimula muli, ay hindi random. Ito ay inorganisa ng mga demonyong puwersa na nauunawaan kung gaano kabisa ang sexual na karumihan sa pag-agaw ng mahalagang enerhiya na kailangan para sa espiritual na pag-unlad at epekto ng kaharian. Alam ko ang siklong ito ng lubos. Nabuhay ako rito ng maraming taon. Ang ngayon, ipinapaliwanag sa aking ni Jesus ang mga espiritual na mechanics sa likod nito. Ang ikalimang bagay na ipinakita sa akin ni Jesus ay ang espiritual na otoridad at dominion. Sinabi niya na ito marahil ang pinaka-critical na kayamanan na ninanakaw ng mga demonyo sa pamamagitan ng pamamasturbate. At pinaalalahanan ako ni Jesus ng Lucas 1, talata 19. Strong, binibigyan ko kayo ng kapangyarihang madaig ang mga ahas at alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at wala ni anuman ang makakasakit sa inyo. Strong, sinabi niya, bilang isang mananampalataya, binigyan ka ng otoridad. Gayunpaman, ang otoridad na ito ay naaapektuhan ng sexual na kalinisan. Strong, ipinaliwanag ni Jesus na sa espiritual na pakikidigma, ang otoridad ay direktang konektado sa pagsuko sa Diyos. Strong, ibinanggit niya sa aking ang Santiago 4, talata 7, magsuko kayo sa Diyos. Paglabanan ninyo ang diablo at siya'y tatakbo mula sa inyo. Sinabi niya, kapag ikaw ay nagmamasturbate, nagsusuko ka sa mga makamundong pagnanasa kaysa sa akin. Ito ay nagpapahina sa iyong kakayahang epektibong labanan ang kaaway. Sinabi sa akin ni Jesus na maraming mga Kristiyano ang nahihirapan sa patuloy na demonyong pang-aapi at hindi na pagtatanto na ang masturbasyon ay nagbukas ng mga pintuan na sumisira sa kanilang espiritual na autoridad. Sinabi niya, ang mga demonyo ay maaaring gawing katatawanan
ang mga utos na nagmumula sa mga taong lihim na sumusuko sa kanila sa pamamagitan ng sexual na kalinisan. Ipinaliwanag niya ang Hebrew na konsepto ng awtoridad na konektado sa salitang meshala na nangangahulugang dominion o paghahari. Sinabi niya, ang paghaharing ito ay bahagi ng orihinal na disenyo ng sangkatauhan, ngunit nagiging pira-piraso dahil sa sexual na kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit karaniwang tinutukoy ng mga ministeryo ng pagjiligtas ang sexual na karumihan bilang pangunahing daanan para sa impluensya ng demonyo. Direktang inaatake nito ang ibinigay ng Diyos mong awtoridad at paghahari. Ipinakita sa akin ni Jesus ang Mateo 8 kung saan naunawaan ng senturyon ang awtoridad. Sabi ng senturyon, sapagkat ako ay tao na nasa ilalim ng awtoridad at may mga sundalo sa ilalim ko. At sinasabi ko sa isang ito, humayo at humahayo siya. At sa isa pa, lumapit ka. At lumalapit siya at sa aking alipin gawin mo ito at ginagawa niya. Sabi ni Jesus, namangha ako sa kanyang pag-unawa. Ang tunay na espiritual na awtoridad ay nagmumula sa tamang pagkakaayos sa ilalim ng awtoridad ng Diyos. Sinisira ng masturbasyon ang pagkakaayos na ito. Kinokompromiso nito ang iyong espiritual na utos. Pagkatapos ay tumigil si Jesus. Tiningnan niya ako at sinabi, Wendy, may ika-6 na bagay na kailangan kong ipakita sa iyo. Isang bagay na konektado sa lahat ng ito, ngunit bihirang mapag-usapan. Napuno na ako ng lahat ng ipinakita sa akin niya, ngunit alam kong kailangan kong marinig ito. Sinabi ni Jesus, ang ika-6 na bagay na ninanakaw ng mga demonyo sa pamamagitan ng masturbasyon ay ang iyong binhi. Hindi lang pisikal na binhi, kundi spiritual na binhi. Ang iyong kapalaran, ang iyong legasya, ang susunod na salinlahi mo. Ipinaliwanag niya, sa bawat pagkakataong ang binhi ay naiwaksi sa labas ng aking banal na disenyo, may espiritual na kahihinatnan. Sa natural, ang binhi ay nagbubunga ng buhay. Sa espiritual, ang iyong binhi ay naglalaman ng iyong hinaharap. Naglalaman ito ng kapalarang inilagay ko sa yes. Naglalaman ito ng legasyang dapat mong iwan. Kapat nasasayang ang binhing iyon sa pamamagitan ng masturbasyon. Literal na ninanakaw ng mga demonyo ang mga bahagi ng iyong hinaharap. Ipinakita sa akin ni Jesus ang Genesis 38 at ang kwento ni Onan. Sinabi niya na ibinuhos ni Onan ang kanyang binhi sa lupa. At ano ang nangyari? Naiinis ang Panginoon at pinatay siya ng Panginoon. Stroke. Hindi lang to tungkol sa pagsuway. Ito ay tungkol sa espiritual na prinsipyo ng nasayang na binhi. Sinabi niya sa akin na bawat tao ay may tiyak na dami ng binhi, parehong natural at espiritual. Sinabi niya, kapag sinasayang mo ang binhi iyon sa pamamagitan ng masturbasyon, hindi ka lamang nakakaranas ng pansamantalang kasiyahan. Ibinibigay mo ang mga bahagi ng iyong hinaharap, ang iyong lakas, ang iyong legasya, ang iyong kakayahang magbunga sa kaharian. Sinabi ni Jesus, ito ang dahilan kung bakit maraming tao na nahihirapan sa masturbasyon ang nakakaramdam na espiritual na tigang. Parang hindi sila makabunga sa kanilang mga buhay. Parang hindi nila maipanganak ang mga bagay na tinawag ko. Sila na ipanganak dahil sinasayang nila ang kanilang binhi at ninanakaw ng mga demonyo ang kanilang kakayahang mag-produce. Ipinakita niya sa akin na ito ay konektado sa lahat ng iba pa niyang ipinakita. Ang pag-oorasyon, ang kayamanan, ang mga kaloob, ang sigla, ang awtoridad, lahat ay nagmumula sa prinsipyong binhi. Sinabi niya, ang iyong binhi ay ang iyong potensyal. Ito ang lahat ng inilagay ko sa loob mo na naghihintay na mailabas sa mundo. Ngunit kapag sinasayang mo ito, kapag ibinibigay mo ito sa mga demonyo sa pamamagitan ng masturbasyon, nililimitahan mo kung ano ang kaya mong iluwal sa iyong buhay. Hindi mapigilan ang aking pag-iyak sa puntong ito. Ako'y umiiyak ng hindi mapigilan. Naunawaan ko na ngayon
Naunawaan ko ang ginawa ko sa mga nakaraang taon. Naunawaan ko ang nawawala sa akin, ang ninakaw mula sa akin. Ngunit pagkatapos ay ginawa ni Jesus ang isang bagay na hindi ko inasahan. Sinabi niya, "Wendy, ang mabuting balita ay ang maaaring mabawi ang ninakaw ng mga demonyo sa pamamagitan ko. Ang aking dugo ay sapat na makapangyarihan para linisin ang lahat ng kasalanan at ibalik ang tinangay ng kaaway." Inbanggit niya sa akin ang Joel 2 talata 25. "At ibabalik ko sa inyo ang mga taon na kinain ng tipaklong, ang uod at ang gumagapang at ang uod ng bukid, aking dakilang hukbo na ipinadala ko sa inyo." Sinabi ni Jesus na ako ay nasa negosyo ng pagpapanumbalik. Kaya kung ibalik ang lahat ng ninakaw ng masturbasyon mula sa iyo, ngunit kailangan mong gumawa ng mga tiyak na hakbang. Binigyan niya ako ng 6 na hakbang at sinabi niyang ibahagi ko ang mga ito sa lahat ng makaririnig ng saksiin ito. Ang unang hakbang ay tunay na pagsisisi. Sinabi ni Jesus, ang salitang Griego para sa pagsisisi ay metanoia, na nangangahulugang ganap na pagbabago ng isip at direksyon. Hindi ito basta pagsisisi lang. Ito ay isang tiyak na pagtalikod mula sa sexual na karumihan. Ang ikalawang hakbang ay ilapat ang dugo ni Jesus. Sininipi niya sa akin ang 1 Juan 1 talata 7. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag gaya niya na nasa liwanag, tayo'y may pagkakaisa sa isa't isa at ang dugo ni Hesukristo na kanyang anak ay nabilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Sinabi ni Jesus, ang salitang naglilinis ay nasa kasalukuyang tuloy-tuloy na panahunan. Pumpo. Ito ay nagpapahiwatig ng patuloy na paglilinis na magagamit sa mga mananampalataya. Ang ikatlong hakbang ay baguhin ang iyong pag-iisip. Pinaalala niya sa akin ang Roma 12 talata 2. At huwag kayong magpagayon sa sanlibutang ito. Undi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong masiyasat kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ang pagbabago na ito ay nangyayari sa pamamagitan ng pagbabad sa salita ng Diyos na naglilinis at nagbabago ng iyong mga pattern ng pag-iisip. Naglilinis at nagbabago ng iyong mga pattern ng pagbinisip. Strong. Sa ika-4 na hakbang ay magtatag ng pananagutan. Sininipi niya ang Ecclesiastes 4 talata 12. At kung ang isa'y mapagtatagumpayan, ang dalawa'y tutugon sa kaniya, at ang 3 bahagdan na pisi ay hindi madaling mapuputol. Sinabi ni Jesus, bihira nang mangyari ang kalayaan mula sa pagmasturbe ng nag-iisa. Humanap ng pinagkakatiwalaang espiritual na mga kasama na makikiusap kasama mo at mananagot sa'yo. Strong. Papumpanagay ng ika-5 hakbang ay maghanap ng pagpapalaya kung kinakailangan. At ang mga tanda na ito ay susunod sa mga sumasampalataya sa aking pangalan, sila'y magtataboy ng mga demonyo. Sinabi niya minsan ang paulit-ulit na masturbation ay pinatitibay ng demonic na pagkakabit. Na, strong nangangailangan ng tiyak na panalangin para sa pagpapalaya. Ang ika-6 na hakbang ay punuin ang iyong sarili ng aking presensya. Sininipi niya sa akin ang Mateo 12, talata 43 hanggang 40 apo, tungkol sa di malinis na espiritu na umaalis sa isang tao. At pagkatapos ay bumabalik na may 7 espiritu pa upang makita ang bahay na walang laman. Sinabi ni Jesus, punuin mo ang iyong buhay ng pagsamba, panalangin, paglilingkod at komunidad upang walang puwang para sa karumihan na bumalik. Nang matapos magsalita sa akin si Jesus, naramdaman ko ang kanyang kamay na humipo sa aking noo. At bigla akong hinahatak, pabalik, bumalik sa aking katawan, bumalik sa lupa. Nagising ako sa sahig ko.
Nakatayo sa ibabaw ko ang mga paramedic. Narinig ng kapitbahay ko na ako'y nahulog at tumawag sa 911. Sinabi nila na wala akong pulso ng halos 4 na minuto. Sinabi nila isang himala ang aking pag-survive. Pero alam ko, hindi ito himala. Ito ay isang mensahe. Binalik ako ni Jesus upang ibahagi ang ipinakita niya sa akin. Upang babalaan ang mga tao tungkol sa kung ano ang kalagang nangyayari sa espiritual na kaharian tuwing sila'y nagmamasturbate. Upang sabihin sa kanila na ninanakaw ng mga demonyo ang kanilang kaniyang pagpapahiran. Kayamanan, mga kaloob, sigla, autoridad at binhi. Ngunit kayang ibalik ito ni Jesus. Lahat ng isang bagay na ninakaw. Naghihintay siya na tunay kang magsisi at lumapit sa kanya. Huwag sayanin ang isa pang araw. Kung pinapanood mo ito at nahihirapan ka sa masturbation, pakinggan mo ako. Ito ay hindi lang tungkol sa pagkakasala o kahihiyan. Ito ay tungkol sa espiritual na digmaan. Ito ay tungkol sa mga demonyo na literal na nanakaw ng iyong pagpapahiran, iyong kayamanan, iyong mga kaloob, iyong sigla, iyong autoridad at iyong binhi. Ngunit kayang ibalik ni Jesus ang lahat, bawat isang bagay na ninakaw. Naghihintay siya para sa iyong tunay na pagsisisi at paglingon sa Kanya. Huwag magsayang pa ng isa pang araw. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.